Good afternoon. Actually, morning na. So, nandito nga na naman nga ako ngayon sa school ng anak ko. Getting ready kasi maya-maya na ano naman ako magsundo dun sa grade 4 ko. So, kwento ko na kwento kung paano ba ako naging mananampalataya ng Panginoon. So, alam ko, marami na nakakaalam or yung sa mga nakapanood ng video ko na sabi ko na kasi na nasa 20 years na ako na mananampalataya kay Lord. Yung yung talagang nagpabaptize sa isang church. So, ngayon, parang siguro nagtataka na ah, kasi kagaya ng iba na parang iniisip nila na bakit kumbaga iniisip nila na sekta yung kaligtasan, di ba? So wala naman kasi sa sekta kasi yung kaligtasan, sa totoo lang. Siguro kaya po siguro na-develop itong ganitong klase parang encounter kay God kasi unang-una naniniwala ako na ang lahat ng tao hinahabol ng Panginoon. So, di ba? Ayan na nga. Kumalat na yung kasalanan sa mundo. Gawa nga ni Satan, di ba? So, ayan. Gusto ng Panginoon lahat maligtas. Nasa Bible din. Wala siyang gustong mapahamak ni isa sa atin. So ngayon, siyempre 'di ba, espiritu na lang si Lord. Naniniwala naman ako ng bawat tao. Nararamdaman niya na gusto niyang makilala ang Panginoon. Even atheist, naniniwala ko. Kasi ganun yung naramdaman ko dati. Parang dati, bata pa lang, parang akong may hinahanap na hindi ko makita. So, hindi ako sinukuan ng Panginoon hanggang sa makilala ko yung kaibigan ko na nagdala sa akin dito sa church. Bata pa lang kasi, naalala ko noon, talagang parang iniisip ko na, wala namang, hindi naman ako lumaki sa pamilya na na tinuro ng nanay ko yung si Jesus, ganyan, or si Lord. Basta naalala ko, bata pa lang ako, parang hinahanap ko na yung si God. Dati, naalala ko, may mga pumunta bahay-bahay, mga procession ba, tungkol kay Jesus. Ganyan, napapanood ko siya sa TV tuwing mahal na araw, ganyan. Tapos, siguro mga grade 1, grade 2, merong catechism na subject sa class. Sa school noon. Parang naging interested lang ako about kay God. Pero parang kahit anong hanap ko sa kanya, hindi ko siya nakikita. Parang hindi siya nagaan sa akin. Yan yung nangyari sa akin dati. I remember a time na bata pa lang ako, nakatungo ako sa langit, sa may bintana namin. Dine-check ko yung mga ulap. Tapos, parang nag-imagine ako ng mga nag-form na image ng ulap dati. And then nga, parang nakita ko nga si Mama Mary. Tapos si Jesus, ganyan. Ganun ako dati. And talagang naghahanap talaga ako kay God. So, naniniwala ako lahat kinikilos ng Panginoon na hanapin siya. Pero, nakadepende pa rin siguro sa pag-response natin sa Kanya. Pero naniniwala ako ang Diyos hanggang sa huling sandali. Talagang hindi sumusuko na, alam mo yon na tanggapin mo siya sa buhay mo. Ganyan. Naniniwala ako doon. Kaya ayun nga, doon nagsimula ang lahat. Tapos, hanggang sa magkaroon ako ng encounter kay Jesus, na-invite na ako ng friend ko sa church. I cannot explain what I feel, what I felt at time. Grabe talaga yun. And talagang to the point na ako na mismo ang nagsabi na babalik ako or magsisimba ako ulit. Di ba? Yung paghahanap ko kay God, parang, alam mo yun, lahat na ata ng simbahan, pinasok ko na. Pero, ayun nga, basta punta ako dito sa church namin. 20 years na kami ngayon sa church. Ako, bilang mananampalataya. So, siguro pag andun talaga yung presence ng Panginoon, ipaparamdam niya doon sa'yo, kung sa church na yon kung nandun yung presence niya. So, yung presence niya, pag sinabing presence niya, hindi naman yung ibig sabihin na perfect na yung simbahan, hindi walang perfect ng simbahan. So, ayun, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon doon. And alam nyo, nung nag-start na yung journey ko bilang mananampalataya, ang iniisip ko dati sa spiritual warfare is yung talaga, alam mo yun, yung talagang demonyo talaga. As in, yung demonyo, basta iba yung tingin ko sa spiritual warfare nun. Pero, habang tumatanda ako sa Panginoon, ayun, naisip ko talaga ang spiritual warfare is within ourselves. Kahit di ka pa tumatanggap kay God, may spiritual warfare na. Kasi ganito yun parang sabi ni God, parang nagpaparamdam si God sa'yo. Tapos, yung laman mo, hindi mo siya pinapansin. Ganyan. Tapos, dagdag pa dun yung si Satan, gumagawa ng kapamaraanan para, alam mo yun, para hindi mo pansinin yung pagtawag sa'yo ng Panginoon. Ganun yun. And, ayun nga, pagka mananampalataya ka na ni Lord, yung spiritual warfare, talaga nag-i-start talaga yan. Pag mulat pa lang ng mata mo, warfare na agad. Kasi,
But ano eh, you have choice eh. Choices kung anong gagawin mo pag nagmulat ka ng mata. It's either sabihin mo pa, thank you Lord, ganyan, magdadasal ka pa, ganyan. Alam mo yan, iaalat mo yung morning mo sa Diyos bago yung pagkilos mo, like errands, ganyan. So yun. Kala ko talaga dati, pag sinabing faith, yung parang pag sinabing fighting a good fight of faith is, parang supernatural talaga yung mga mangyari sa'yo. Pero hindi, it's on parang yung mga normal na buhay, on how you are going to fight for Jesus sa buhay mo. Yung, alam mo yun, yung place ni Jesus sa puso mo. Kung paano mo siya ipa-priority. Yun yung, spiritual warfare talaga. Fight a good fight of faith, yun nga yung paano mo ilalaban yung relasyon mo sa Panginoon. Laban sa sarili mong laman, at laban sa outside forces. Yung mga ginagawa ng kaaway, mga ginagamit ng kaaway ng mga tao para, alam mo yun, i-discarril yung pananampalataya mo. So, ayun yun. So, fight a good fight of faith. Pag dito, sa totoo lang sa araw-araw, hindi ko alam kung paano ako mag-share ng kabutihan ng Panginoon. Pero sabi ko, ikaw na bahala, Lord, kung ano sasabihin mo sa akin. Papasabi mo ba? Kalooban mo yung magari, wag ako. And to be honest, pagbuklat ko pa lang ng Bible, napunta na agad ako sa buong Jeremiah. Hindi ko yun sinadya, guys, ha. Kasi ang tao, pag sinabing Jeremiah, ang alam lang nila, Jeremiah 29:11, which is yung good plan ng Panginoon sa buhay natin. Pero, pag ibinaba mo yon sa Jeremiah 13, nabanggit ko na to dati, hahanapin niyo ako at matatagpuan. Ito, basahin ko yung 11 ha. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. At kayo tatawag sa akin, at kayo lalapit at dadalangin sa akin, at didinggin ko kayo. So, gusto nyo talaga piliin natin siya, i-prioritize natin siya. Hanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. So, ayun. So, He longs to be the first place in your heart. Not because, kasi gusto niyang ipamukha sa atin ng Diyos. Hindi, kasi it's for our own protection. Remember, si Satan yung naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga paghihirap sa mundo. Diba? Consequence kasi ito ng pagpili ni Adan at Eva dati, yung mga ninong natin. Kaya tayo may mga paghihirap dito sa mundo. So, He just want to redeem us back. Kaya gusto niya na ilaban natin siya. Wag natin puro isipin na, alam mo yun, na magagandang plano lang. Kasi parang pag yun lang yung kinukote dun sa 29, Jeremiah 29, parang, parang nakatingin lang tayo sa kung ano yung comfort, saka yung gusto nating ipangyari na gawin ng Panginoon sa atin. Yung mga magagandang bagay lang. Pero, yung nakatago dyan, hidden dyan, na magandang bagay na gusto niya mapangyari sa atin, is yung ma-redeem niya tayo kay Satan. Kaya dapat binubuo to eh. Favorite verse ko tong Jeremiah 29:11, but ayun nga, just recently lang na nabasa ko tong 12 at 13. So hindi pala sapat yung aasa lang tayo sa magandang pangako ng Panginoon. Gusto niyang mangyari, magkaroon tayo ng relationship sa pamamagitan ng pagtawag natin sa Kanya, paglapit natin sa Kanya, pag-prioritize natin sa Kanya, pag-respond natin sa calling niya sa buhay natin. At ayun nga, sabi niya dito sa 13, kapag hinanap nyo ako'y inyong matatagpuan. Hanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Basahin pa natin tong 14. Ako'y inyong matatagpuan, sabi ng Panginoon, at ibabalik ko ang inyong kayamanan at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. Ibabalik ko kayo sa dakong pinagkunan sa inyo tungo sa pagkabihag. O diba, alalim nun, hindi lang sa kayamanan naka-base mga kapatid, kundi yung redemption. Hindi to yung typical na kayamanan eh. Kundi yung redemption natin mula sa pagkabihag. Kanino? Kay Satan, di ba? Di ba nung hindi natin nakilala pa si Lord, bihag tayo ni Satan. Talagang alipin tayo ni Satan. Pero ang nais ng Panginoon is mag-respond tayo sa calling niya. Para tawag dito, ma-redeem niya tayo mula sa pagkabihag kay Satan. So I believe lahat tayo tinatawag. So baka hindi mo lang pinapansin, o di kaya baka masyado kang focus sa ibang mga bagay. Subukan mo na tingnan mo si God. Diba? Mag-focus ka sa Kanya para makita mo na hindi siya namimili ng taong tinatawag. So ayun lang guys, napahaba na po itong video ko. You have a wonderful day ahead, and si Lord po may taas. To God be the glory. Bye bye, God bless you.